papatunayan mo na lahat ng pangalan ng propeta sa Quran, peke. Tama ba? Okay, Ustad Ali, okay ba yun? Yan ang topic. Paulit mo bro, nag-trying to reconnect. Okay. Okay. Sige, sabihin mo sa akin pag connecta na. Trying to reconnect. Go, pwede na. Okay. Assalamualaikum mga brother and sister na nakikinig dyan. Nagtitimbang ng mga kung ano ang tama, Quran o Bible. Meron pong hamon si Ben ng patriotism. Teka. Patriotism. Mr. Moderator, mali ang... Brother, sasabihin mo lang patriotism kung hindi mo masabi kasi mahirap talaga. Patriotism. Brother Isa, sabihin mo patrimonyo kasi mahirap talaga kasi yung windang yan. Original na paniniwala ng mga apostol. Kaya iayos nyo. Ulitin mo, ano? Brother Isa, sabihin mo lang patrimonyo, sabihin mo lang kasi mahirap talaga yung bigkas. Sige, sabihin mo sa akin, patrimonyo. Tapos nisim. Patriotism. Kaya lang mahirap ang bigkasin. Patrimonyo, sabihin lang kasi ano yun, nahihilo yun sa pagdadakdak niya. Magalingan nyo. Okay. Patriotism. Okay. Tama ba ako? Patriotism. Nisim. Okay. May talakayan po si Ustad Ali at si Ben ng patrianism. Mali. Tama ba yun? Mali. Ewan ko sa'yo. Brother Isa, wag mo nang bigkasin yung buo. Ang sabihin mo lang, patrimonyo. Basta sabihin ko, ano ka? Nisim. Patriotism. Okay. Magtatalakayan po si Ustad Ali at si Ben ng patriotism. Tama na. Okay. Ang kanila pong talakaya ay patutunayan ni Ben na ang mga propeta na pangalan ng propeta sa Quran ay mali o hindi tama. Yun po ang kanilang pag-uusapan ngayon. Okay, Ustad Ali, pwede ka na magpakilala. Tapos si Ben. Trying to reconnect pa Saglit lang to. Ayan, pwede na. Yeah, okay, Ustad Ali, pakilala ka na. Alhamdulillah, sallallahu wasallam, mabarakallah, Sayyidina wa Habibna Muhammad. Assalamualaikum, magandang gabi, magandang lahat. Nag-bismak po si Ventilador, yung founder ng patrimonyo, Patripasya. Okay. At gusto niyang gumawi. Patunayan daw niya na yung mga propeta. Dahil lang kasi trying to reconnect. Bakit ang internet namin dito? Hindi na maayos. Sayang yung effort. Oo nga eh. Okay, magpapatunay daw si Ventilador nag-respect. Patunayan daw niya ng mga propeta sa Quran ay peke. So, ang tunay malamang daw yung nasa Biblia niyang buhol-buhol at titignan natin yung stand kung paano niya maniobrahin para makita natin kung alin ang peke, yung Biblia niya o yung Quran dahil ang propeta hindi natin nakita ang mga yon pero naniniwala tayo na yung Moses sa Quran at Moses sa Biblia isa lang yon. Yung mapapatunayan natin ngayon dito yung Biblyang buhol-buhol, promise. Thank you, Brother Isa. Okay, Ben, pwede ka na magpakilala. Sige. So mga minamahal na kapatid ko, sa Panginoong Jesucristo, kay Yeshua Nasri, Bimelech Yehudim, yan yung Hebrew name niya sa cross, Yeshua Nasri Bimelech Yehudim, YHBH, tetragrammaton, no? Patutunayan ko ako si Ventilador, Arman de Castro. Patutunayan daw niya na siya si Ventilador. Paano mo paniwalaan yan? Mute ka sabi. Pangalan pa ni Peke na yung kaya sasabihin professional naman ni Ustasa eh. Ustad Ali, papapamute muna kasi nagsasalita si Ben. Nagsalita na ba siya?
Akala ko nagsasalita. kung ano-ano lang sinasabi, hindi ko maintindihan kung Bisaya o ano, Pampanggenyo yung sinasabi eh. Yung Hebrew name ni nagpapakilala Cristo siya. sa cross, kuhanin nyo yung apat na letra sa Hebrew, kanan pa kaliwa. Ben, mamaya na yan. Kaya Magpakilala nga ka sabi lang. ko, Yeshua, Mamaya na yan. Hanasri, Bimili, Magpakilala ka Yehudim. Sukat ba naman So, yun, i-English daw ako. nagkapampangan na naman, hindi naman naintindihan. Mag ano Iba ka lang, nagbawi, magpakilala ka lang. tawi. Mamaya na yan. Minamahal, Hindi natin maintindihan eh. ay tuturuan O natin baka kayo Bisaya ng o tamang anong aral. salita Ako yan. si Ben ng Patri Passionism Belief, ang original na paniniwala ng mga apostol sa Church of Smyrna, Asia Minor, Sinuetos at Praxias, doon nang galing, ano? Kaysa doon kay Tertullian Pagkilala ko lang muna, na mamaya ka Northern maglatag. Africa, na nagkalat ng Trinity Ano, na kinuha tagal ng naman. Islam. Ano ba yan, Ben? Magpakilala ka lang. Nagpaano ka na Ako lang. nga po pala si Ventilador Oo. ng Patri Passionism Belief. Papatunayan ko na ang pinagkukuha ng Islam na propeta ng Biblia ay peki lahat. Okay na. Ayun, salamat, Ben. Ayun, naglalatag na pala si Ben eh. Ng partida na. Ben. Okay, game. Simulan natin ang first stand. First stand natin si Ben, di ba? Magpapatunay. Ano siya eh? Ano ba siya? Affirmative. Siya ang ano, affirmative. Affirmative siya, di ba? Affirmative. Affirmative si Ben. So, Ben, ikaw magsisimula. 5 minutes. Okay, sige. Tapos, 10 minutes question and answer katulad dati. Sige. Okay? Okay. Okay, game. Ang time mo, start na ha. Mag-mute po lahat ha. So, mga minamahal kong Muslim, Islam sa buong mundo, nais ko kayong gisingin dyan sa mga pinagkakalat ninyong kwento ng 632 AD na sinimula 5000 BC hanggang 632 AD ay wala kayong makitang kwento ng mga propeta ninyo na pinagkakalat nila Ali. Una, yung Sura 2, 246-251, peki yung Moses, Aaron, Samuel, David, Goliath ninyo doon dahil 6 na talata. Pinagkasya ni Muhammad sa Quran 2, 246-251, istorya ni Moses, Aaron, Samuel, Saul, David, Goliath. Wala pong ganyan na talatang tig-iisang talata ang totoong mga Moises. Sabi diyan sa Surah 246, ano? Hindi ba ganyo nagugunitan tungkol sa pangkat ng angka ng Israel pagkaraan ng panahon ni Moises? Pagdating mo ng 247, pumasok bigla si Samuel. Ano? Ben, Ah? tumakas na si Ali. Tumakas? Debate. Tumakas? Debate to. Debate to. Ayan, bumalik. Hindi, nalaglag lang sa internet. Sige na, Ben, tuloy. Peki po yung Moses nila kasi Dumating ba si isang Arnel, talata aliado na sa Ben? Quran 2, Napag-mute mo na. 246. Tapos hindi po nagbawal ng camel yung Moses na yan. Pinakain kayo ng camel, no? Sa Leviticus 11:4. Teka, buhay pa ba kayo dyan? Hello? Wala na yata. Hello? Buhay pa ba kayo dyan? Tuloy mo Tutuloy lang. ko, okay, so sundan Ang nyo kulit itong mga ni Ben, Muslim ha. 6 na talata, Surah 2, 247-251. Pagdating dun sa 247 at ang kanilang propetang si Samuel nagsabi sa kanila, katiyak ang angalay nagtalaga kay Talot, Saul bilang hari sa inyo. So peke, iisang talata sumulpot ng sumulpot. Wala naman nung ganyang kwento sa Bible. Ang Bible namin napakahaba ho ng kwento, thousands of verses ho ito. Sa inyo naman lilima. Pagdating sa Quran 248, si Samuel na at ang kanilang propetang si Samuel nagsabi sa kanila. Pagdating ng surat 2249,
pumasok si Gulayat. Sa araw na ito, wala tayong lakas labang kay Gulayat. Eh, kung ano-anong kwento lang ito, pagdating sa 250, si Gulayat nandoon na hindi naman sinabi kung taga saan, kanino siyang anak, bigla na lang daw napatay ni David si Gulayat na 9 feet ang height nito, pero sinasabi ni Ali, gagabukong-bukong daw si David. Eh, paano naging gagabukong-bukong sa 1 Samuel 7:14, 9 feet lang ito. Kung gagabukong-bukong si David, paano napugutan ng ulo, gaano kalaki espada? Okay, so peke, no? Ngayon, ang sumunod, yung Ismael nyo, peke din. Kasi wala si Hagar. Wala si Hagar doon sa Quran, nalimutan ni Allah ilagay. So, umaasa lang kayo sa kwento ng Bible, dahil sa Bible, ang record namin, ang nanay ni Ismael, si Hagar. So, peki na namin yung Ismael nyo. Wala kasing Hagar dyan sa Quran. Ngayon, si Adan ninyo, 90 feet. Peki na naman yan. Ang asawa nung Adan ninyo, 90 feet. Ang asawa niyang si Eva, 90 feet din. Nung nagkaanak sila, si Cain at Abel, natural, 90 feet din. Alam nga mag-asawa si Adan ng 6 feet. Gumising kayo, Kung 90 feet ang lahi, hanggang doon kila Noah, tigna 90 feet lahat yan. Walang lumiliit na habang nanganganak, naging 90. Wala akong gano'n na pag-iaraan ng isang taon, 85 na feet na siya. Niloloko lang po kayo ni Ali. Ngayon, yung Noah ninyo, sa Quran 11:43, nalunuran ng anak. Wala pong kwentong ganyan. Ayan na po, napakapit na yan, Ben. Time stop na po, time stop na. Sige, Time stop na. second stand ko lahat. Okay, Iintayin ko sige yan. Sige, salamat. Okay po. Ano ba sa question and answer natin? Ustad Ali, handa ka na ba magtanong? Tanong. Okay, tanong na po. 10 minutes, start now. Ventilador, kumusta ka dyan? Awa ng Panginoong Yeswa, Tawagin ko sa tamang pangalan. Ay, nagpapasalamat ko at hanapin niyo sa cross niya, Hebrew name niya, at ako'y buhay pa. Okay, pangalawang tanong. Dahil lang at naglo-loading yung aking lab para ma-record. Yung Abraham nyo, Bro Isa, 670 po. nadidinig mo yung boses ko dyan, Brother Isa? Malinaw? Kurang 670 po. Malinaw. Ustad Ali, malinaw. Naririnig ka. Kaya, wala akong tanong, saglit lang. Tanong. Sa nilatag Binasa mo yung Quran, na ventilador, pero yung translation of the meaning lang nilugaw-lugaw mo dahil di mo mabasa yung Arabic. Yes or no? Hindi ko naman kailangan yung Arabic dahil ang Arabic po Brother ay Isa, pandaraya na walang objection. final copy yung Quran. Ben, Binabalik may sa Arabic, objection nagkakaroon tayo. ng English. Tigil mo na sa salita, Ben. Meron tayo objection. Objection, nagsagot siya ng Objection. katikal bago magpaliwanag. Objection, Ustad Ali? Naririnig niya yung objection ko? Objection. Kasi hindi niya nababasa yung Quran sa kahit lang Arabic. Lugaw-lugaw lang niya translation ng meaning. Yes or Hindi no? ako nakabasa ng Arabic. No, pero nagsagot kaya na ko translate tayo, sa English yan. No raw, no. Tapos, sa English lang daw ito nagalit. Translation. Next question. Okay. Next question. Okay. Sinusunod mo ba si Moses na nasa Biblia mo dahil ang Quran, yung Moses sa Biblia at Quran, isa namin paniniwala lamang is Moses. Ganyan din ba paniniwala mo yung Moses sa Biblia at Quran, isa lang ba o magkaiba? Sa amin, sa inyo magkaiba. Sa inyo kasi, Leviticus 11:4, nagbawal siya ng camel. Ang tatakaw nyo sa camel. Peki yung Moses nyo. Sa amin, nagbawal ng camel at baboy sa Leviticus 11:7. Sa inyo, hindi siya.
nagbawal ng camel. Kaya peke. Okay. Next question. Ustad Ali, next question. Ventilador. Tanong. Nasa mo yung English translation ng Quran at di ka makabasa ng Arabic. At nilugaw-lugaw mo kaya ganun yung stand mo. Kayo ang may kasalanan po niyan kasi nagkalat kayo ng English translation. Brother Risa, Hindi na ho namin kasalanan. objection, Yung mga objection. scholar nyo hindi pala marunong mag-English. Ben, saglit muna, saglit. objection, please. Sagot, kasi may objection na ganito, Sagot ka muna ng categorical, yes or no, bago ka mag-explain. Ayos ba yun? Tama ba yun, Tadali? Tanong, Ali. Oo, yun ang gusto Yun natin sige. Wala ka naman counter-objection doon, Sige. Ulit. Next. Pa-repeat ng pa-rephrase ng question, Tadali. Okay, question first, okay. Hindi nababasa ni Ventilador yung Arabic, ni isang litra wala siyang alam na Quran dahil yun ang Quran ay Arabic text. Pero nilugaw-lugaw lang niya yung translation kaya ang alam niya mali ang or mga propeta sa yes or no? No. Hindi ko nilugaw-lugaw yan. Dahil kayo naglabas ng final copy ng Quran nyo na may kasamang English. Ang wika kasi natatranslate lang yan. Hindi na itatago yan. Ngayon, kasalanan nyo na magkalat ng English, yun ang lahat ng nakasulat, hindi nyo na mababawi yun. Lalabas Next question. yung scholar nyo. Next question. Translate ng Arabic to English. Next question. Pagka question na tumigil ka na, Ventilador. Next question. Paniniwala ko, yung mga propeta sa Quran at propeta sa Biblia ay lamang. Hindi pwedeng maging dalawa yung Moses o Abraham. So ang tanong, sinusunod mo ba yung Moses na nasa Biblia mo? Dahil Moses sinusunod namin. Ventilador, sinusunod mo ba yung ginawa ng Moses sa Biblia mo? Oo, sinusunod ko. Yes or no? Sinusunod ko yung sinabi ni Moses dahil sinabi yan sa John 6:45. Kung sinasampalatayan ninyo si Moises, sinampalatayan ninyo sana ako dahil sumulat siya tungkol sa akin, sabi ni Kristo. Sinusunod ko yung Moises na yon at kilala siya ni Moises na Diyos niya. Ano? Okay, next question. Yung paniniwala ko sa mga propeta, mga Biblia o Quran, isa lamang ang mga propeta. Hindi pwedeng magiging dalawang katao. Ang pinili mong topic, piki ang mga propeta sa Quran. So kung ganon, hindi ka ba naniniwala sa mga propeta na nasa Quran kahit Abraham, Moses, David, Solomon, Jesus? Hindi mo ba pinaniniwalaan ang nasa Quran? Hindi pinaniniwalaan Yes dahil or no? sa Quran 674, asar yung pangalan ng tatay nyo, tinuli ng 120-180. Yung Jesus nyo naman, nagyugyugan ng date. Tapos may hawak pang aklat, ng Jerusalem. Tapos yung lot ninyo nalunuran. Puro peki yung kwento. Mamaya tuloy ko Pagka yan. next question na, magtigil ka na para mas maganda. Next question mo din. Okay. Yung mga propeta sa Biblia, mga nasusunod mo ba kung paano nila ginagawa yung ginagawa rin namin na mga Muslim? Sinusunod mo ba yung mga propeta sa Biblia mo? Yes or no? Sinusunod ko sila lahat. Dahil sumunod silang lahat kay Kristo. 1 Peter 1:10-11, basahin nyo. Lahat ng propeta nagsulat sa gaganapin ni Kristo. Espiritu ni Kristo nasa kanila. Sinusunod ko sila lahat. Tandaan nyo yun. Okay, next question. Nagpapatira pa ka rin ba katulad ni Abraham, ni Moses, ni Jesus? Nagugas ka ba ng kamay pa bago tumira pa sumubsob sa lupa? Nagfasting ka ba sa Ramadan? May balbas ka rin ba na katulad naming mga Muslim? Yes or no? Ano, kasi yung mga yan, mga lumang no. utos ni Moses yan, Good. Very good. na hindi na dapat ginagawa dahil nagiging pamatok na lang ngayon yan, mag-upgrade daw kayo, sabi nga ni Kristo. Walang pintang kausap. Ano? Magaling Kasi pa rin hindi naman umamin. kailangan niyang Brother Isa, wala naman sa maganda posisyon na ng pa, dasal yung mag-question na ako. ikaliligtas ng tao. Brother Isa, At yung nagpapatira pa Ben. sa OT, Okay na din. yung napakamasakala sa mag-stand ng na ako tao kasi lang. ano na yan, wala na tayong makuha dyan. Ben. Okay na. Last question na ngayon. Mag-ano na siya, mag-iitan na siya sa dali, ha? 10 minutes, 10 minutes, so pa-mute, ha?
Pamute. Okay, Sally. Teka lang ha. Okay. Stop. Ano ba ito? Okay, reset. Okay, start now. Ustad Ali, pwede ka na mag-start. Brother Isa, magsimula na lang ha. Ben, sa pamute ng ano ha. Pamute kung sino may nagsasalta, narinig ako. Pamit mo si ano, Yes, si ventilador. Nakamute. Okay, thank you. Alhamdulillah, sallallahu wasallam, wa baraka ala sayyidina wa habibna Muhammad. Assalamualaikum. Niresbak tayo ni ventilador mga kapatid at magpapatunay daw siya na lahat ng mga propeta sa Biblia kinuha daw sa Quran. So piki daw yung mga propeta sa Quran samantalang kinuha sa Biblia niya. Ang kulit. Pansinin niyo mga kapatid, ang paniniwala ko bilang Muslim, ang lahat ng propeta na nabanggit sa Biblia at Quran, pinaniniwalaan ko dahil kinumpirma nga ng Quran. Dahil ang Quran nagsasabi rito na may mga naunang kapahayagan binigay kay David, yung Zabur. Binigay rin kay Moses yung Taurah o Suhuf kay Abraham, Injil kay Jesus. So ang Quran kay Propeta Muhammad, kinikwento ng Quran kung anong mayroon sa mga naunang kapahayagan. Pero yung Biblia niya na buhol-buhol, kasi kung mayroong Biblia, pinaniniwalaan natin yung ilan mga sinabi dyan, particular yung mga propeta. Tinanong natin, sinusunod mo ba yung mga propeta sa Biblia mo? Yes, sabi niya. Okay. Pero nung tinanong natin, nagpapatira pa ka ba? Okay. Nagfasting ka ba sa ikasyam na buwan? May balbas ka ba? Naguhugas ka ba ng paa, kamay bago sumubsob sa lupa? Na ginawa ng mga propeta mo dyan sa Biblia? Hindi naman daw. O di doon pa lang, itong ating katunggali ay sala sa init, sala sa lamig. Kung tawagin ko nga ito bintambling, hindi po ventilador. Kasi bakit kanyo mga kapatid? Kasi very simple lang naman unawayan yung mensahe. Kung patunayan mo ng mga propeta sa Quran ay fake, huwag. Hindi mo gagawin ganun kasi ang kasulatan ay tinuturing natin salita ng Diyos. So kung ang Biblia nagsasabi ng mga propeta ay ganito ang gawin nila, nagpatira pa, nagfasting, mayroong balbas, hindi kumain ng baboy, naghuhugas ng kamay, paa, mukha, lalo na yung nagpapatira pa sa dasal, nasa Islam lahat ng gawain na to. So tinuloy kasi ng propeta Muhammad, peace be upon him. Sa makatuwid, ang mga propeta ay isa lamang turo nila at aral nila dahil iisang Diyos ang nagsugo sa kanila. Napapatunayan ngayon ay ang Biblia nilang buhol-buhol, na windang-windang, salpok-salpok, kaya hindi nila sinusunod. Kasi kung tunay din ang pagsunod ng mga Kristiyano sa Biblia nila at tunay din ang Biblia, edi dapat dyan na nagkaisa ang mga tao, pero hindi. Lahat ng mga sikta sa Kristyanismo na nakabasa sa Biblia, kakasalpukang windangan. Bakit? Kasi nga hindi yan original, naghalong chismis yung salbahe yung mga talata dyan ng Biblia. So ang Quran, sa pangalan nitong Furqan, ay inayos niya yung Biblia nila. Kumbaga, yung kinumpirma ng Quran dahil ito yung huling kapahayagan para sa huling propeta sa huling henerasyon sa makatuwid, nandito ang katotohanan. In fact, ang mga Muslim globally na nakabase sa Quran ay magkakaisa, walang pagkakataliwasan sa paniniwala at gawa. Hawig ng mga propeta sa paniniwala, one God sa gawain. So nandito ang katotohanan sa Islam dahil ang basihan ay Quran. So dalawa ang mapatunayan dito. Kaya ang Biblia nilang buhol-buhol, una yon, mapatunayan na. At ang mga propetang tunay sila, walang piking propeta. Yun lang hamon na ventilador, patutunayan ko lahat ng propeta, ng Biblia at karakter ng Biblia na kinuha ng Quran, piki lahat sa Quran. Sabi niya, ang kulit. Kaya itong ating katunggal ay siyempre unawain natin siya kasi jahil to Alam niyo jahil, mangmang to Patong-patong ang kamangmangan nila Nagtayo pa nga siya ng relihiyon niya, hindi mabigkas-bigkas ni Brother Isa. Patri, hindi mababagkas. Patrimonyo, sabihin mo na lang, Brother Isa. Bakit? Siyempre, itong ating katunggal inuunawa natin na inshallah magabayan din sila sa Islam Diba? Brother Isa, makakasapat na ba yung stand ko? Hindi ko natapusin kasi malinaw naman na. Patanungin mo siya, Brother Isa. Thank you. So, konti na lang naman.
15. Okay. Okay, Tatay May Ben. tanong. Ay, ready ka na ba Pwede na ako magtanong? magtanong. Sige po. Tanong please. Yung Abraham ninyo sa Quran 6:74, Asar yung pangalan ng tatay. Sa Genesis 11:26, ang totoong tatay ni Abraham ay si Terah. Ang tanong, meron bang tao na magkaiba ang tatay na isa siya? Meron, wala. Wala. Ang Quran ang siyang tunay dahil ang Muslim globally isa lamang paniniwala namin. Hindi kami nagkakasalungatan. Kaya piki Biblia mo na binasihan mo dahil kakawindang kayong Kristiyano base sa Biblia mong basihan. So palpal ba, Brother So, Ben? Next question. next question, alin ang tamang pangalan ng tatay ni Abraham? Yung nakarecord ng 5000 BC hanggang 632 AD o yung 632 AD hanggang 2000 na Asar? Alin ang original? Yung Terah o yung Asar? Ang original ay yung Azhar nandito sa Aral Islamiko dahil ito yung para sa Propeta Muhammad sa henerasyon natin. Wala namang original mo Biblia mong binabalikan, salin ng salin, yung James naging Santiago, yung Peter naging Pedro. O, ano pang aasahan mo sa Biblia mong buhol-buhol? Sinulat ng Pablong sinungaling sa Jeremiah 8:8, na propesya sa Roma 3:7. Kakawindang kayo Biblia niyong salpukan basihan. Kaming mga Muslim globally, may original text na binabalikan ng Quran. Nagkakaisa kami sa paniniwala. Second tumbling, next question, Brother Ben. Okay. Di ka ba nadadala? Next question. Yung Noah ninyo na Walang kadalasan. nalunuran ng anak sa Quran 11:43 at asawa sa Quran 66:10, meron bang istorya ng 5000 BC hanggang 632 AD na ang Noah ng history ng mundo ay nalunuran ng anak at asawa? Meron o wala? Mayroon. Okay. Nasa Quran, okay. Ang pamilya ni Propeta Noah ay hindi sila lahat pumasok doon sa arko. At hindi naman detalyado lahat kasi ganyan lang naman kakapal ang Quran, 114 chapters. So hindi lahat ng itatanong mo ay sasagutin ka litra por litra. Pero napahapyaw. Kahit sa Biblia mong buhol-buhol, may kwentong Propeta Noah na gumawa ng arko dahil nagdilubyo ang mundo noon. Okay. Next question. Okay, next question. Yung yung Jesus ninyo, walang Jerusalem, nagsalita ng sanggol at nagyugyugan ng date sa Surah 19:21 hanggang 35. Meron bang kwento ang Jesus ng 5000 BC hanggang 632 AD na ganyan ang istorya ng Jesus na walang Joseph, walang Herodes, walang Jerusalem, nagyugyugan ng date at nagsalita ng sanggol? Meron o wala? Mayroon, nasa Quran lahat sa chapter 19, Surah to Maryam. Dito sa Quran o sa Aral Islam, detalyado malalaman natin kung ano ang kwento hinggil sa mga propeta, partikular kay Jesus. Pero yung Biblia nyo, in fact, kakawindang kayo kung sino Jesus, hindi nyo mapapanindigan kung Diyos ba siya, tao siya, anak ni Maria o anak ng Diyos. Pero sa Islam, dahil may Quran, ang turo hinggil kay Jesus, detalyadong kaalaman, globally Muslim nagkakaisa sa paniniwalang si Jesus ay propeta ng Diyos. Next question. Next question. Si Adan ninyong 90 feet, na asawa si Eva na 90 feet, at anak si Cain at Abel na 90 feet, tanong, gaano kalalaki yung ulam nila na mga usa, mga kamatis, nung time nila? Gaano kalalaki? Malalaki kasi sinabi sa hadith yan na nilikha si Adan bilang 60 na dira. Ibig sabihin 60 cubit. So malaki si Adan ayon sa hadith. Kung ganon, hindi na natin pakikialaman yung kung malaki sila o maliit dahil sa panahon natin,
ay wala tayong ibang basehan kundi yung Quran na pinagkaloob sa propeta. Okay? Kung mayroong dinosaurus, mayroong gulayat na malalaking mga tao, fine, malalaking nilikha, naniniwala tayo kasi ito ilmul gaib to para bang sinabing paraiso impyerno. Naniniwala tayo pero hindi natin nakita. So maniwala ka na lang at sumunod ka kung anong gawin natin, magsala, magfasting, wag kang magtambal, okay? Yun ang mahalaga dito. Hindi yung mga tanong mo ang mahalaga dyan, okay? Next question. Okay, next question. Sorry. Yung lot ng Quran, hindi na anakan yung dalawang anak na panganay. Meron ba kayong Moabita at Amonita sa panahon ngayon sa Quran? Hindi binabanggit yan pero nasa Biblia mong basehan mong buhol-buhol, di naman kayo nagkakaisa. Ang point dito, wala tayong pag-uusapan sa mga kung sino sila noon, yung katauhan nila. Ang pinag-uusapan mahalaga kung yung Quran ba ay tunay o yung Biblia mong buhol-buhol. Napatunayan natin na sa pagbase nyo sa Biblia yung kakawindang kakabuhol kayo, wala kayong pagkakaisa, piki yan. At ang tunay yung Quran dahil pinagkaisan dito, Muslim globally. Next question. Di ka ba madadala? Alin ang paniniwalaan mo? Yung 7,000 BC hanggang 630 AD, 32 AD na kwento? O yung 632 na natapos yung Quran mo't kasusulpot ni Muhammad? Alin ang paniniwalaan mo kwento? Sa Quran ako naniniwala kasi ito ay analogy ng magkakapatid, bunso ito. Ibig sabihin, sino pa ba ang magkukwento ng kasaysayan ng magkakapatid kung patay na yung mga nauna at ang buhay na lang ay bunso? Sa makatuwid, dito tayo maniwala sa Quran ngayon dahil ang ating basihan, ang Quran ngayon may original text at nagkakaisa ang mga Muslim dito paniniwala. Pero yung Biblia yung buhol-buhol na hindi malaman kung walang original text, kung pinagkakawindangan ninyo, dinagdag na bawas, kakasalpukan kayo, iba-iba ninyo, iba-iba paniniwala nyo, kaya nga iniwanan namin kayo. Next question. Sorry talaga mga kapatid. Sapul na sapul itong ating mga kakristyano. Hindi nadadala. Next question, sa Quran 7133, yung 10 salot sa Egypt ay may baha. So, yung bang Moses nyo ay nagkwento ng may baha sa nung inaalis niya sa Egypt ang mga tao? Ba't ganun ang Quran 7133 nyo? May mga baha. Saan nyo nakakuha ang kwento yan kung hindi peki ang Moses mo? Hindi nga lahat ng mga gusto mong itanong ay sasagutin ka ng both Quran o Biblia kasi nga limited yan. Ang punto rito, kung ang bumabase sa Biblia at Quran ay nagkakawindang, tsak piki Biblia mo, bakit kakawindang na kayong Kristiyano? Hindi natin maubos-ubos yung salitang windang dahil totoo. In fact, iniwanan namin kayo. Kailan mo iwanan Biblia mong buhol-buhol? Mag-Muslim ka rin, tatak propeta sa paniniwala dito at gawa. Next question. Simula Adan, Sorry talaga mga kapatid. simula Adan to Jesus Christ, mayroong record ang Biblia namin sa mga anak na lalaki, walang kalagot-lagot. Kaninong lahi lumiit yung 90 feet? Sagot. Okay. Kung nasa hadith na nilikha si Adan bilang 90 feet, okay? Sinasabing 60 dira, okay? Lumiit na sa atin ngayong kapanahonan. Yan yung kasaysayan na sinabi ng propeta, peace be upon him. Kasi ang propeta, ang nagturo ay ang Diyos. Hindi nagsalita ang propeta maliban sa inspired from God. Ibig sabihin, paniwalaan natin ang aral Islamiko. Kaya nga ang daming Kristiyano na nagmumuslim. Next question. Kung si Noah ay 90 feet, ayon sa traditional history ng 7,000 BC hanggang 632 AD, ay 40 feet lang yung arko. Gaano kalaki si Noah at sasakay sa 40 feet na arko?
Walang sinasabi kung gaano kalaki si Noah. Ang punto rito dahil nga unseen thing ang mga yan, kung gaano katotoo yung kwento na nasa Biblia mo maging aral Islam na si Noah ay inutusan gumawa ng arko at nagkarga siya ng mga paris-paris na mga hayop. Ang point dito, dahil hindi nga natin nakita, kung maniwala ka mainam. Okay? Pero kung basihan mo Biblia mo, samantala pinagkakawindangan ninyo at ayaw mo sa Quran at pinagkaisahan namin, mag-isip ka ng matalino. Next question. Sa Quran 11:43, narunuran ng anak si Noah. Bakit si Ham na ama ni Kanaan pa yung nilunod ninyo? May lugar na Kanaan ngayon diyan sa mundo. Sagot. Kasi nga, kako, yung Biblia mong buhol-buhol. Okay, binabasehan mo sa pag-akala mo mali ang turo ng Muslim. Pero hindi mo nakikita na ang mga Muslim, ibig sabihin ito'y Arabic, the one who fully submits himself to the will of God. Kung ang Muslim globally ay isa lang turo namin at paniniwala, samantalang kayong mga Kristiyano, kakawindang, kakasalpok kayo throughout your barrio, isipin mo naman kung alin ang basihan mo. Dapat sa Quran, huwag sa Biblia mo. Tatanong mo pa ba yung kasunod? Next question. Next question. Next question. Ay, meron pa, okay. Sa history, Ito na yan, last question na. Okay, Pabayaan mo. Pahugos lang kasi. question na po, last question na. Hanggang magdamag tayo, question na si Roque lang. Pwede Pabayaan mo na. lang. si Okay, Tatay sige. Ben na, ako na. Sige, patapusin mo lang. Huwag mo na. Lalatag na ako huwag mo ng patigilan para masaya siya. ribatal, ano? Di, wala nang Maglilibatal latagan. na ako kasi Question lang. anong Sige, walang go ahead. latagan? Yun ang debate. Okay. Kasi damor na mag-question yan. Damor Maglilibatal na ako, tumatambling ang wala. argumento nun. Makikita ko yung mga sagot ni Gusto ko Ali. pagka nag-question eh. Makinig kayong mabuti. Brother Isa, sana hindi mo pinansin. Maglilibat na ako. Hindi. Okay, sige, mag-ano na siya. Okay. Thank you, Brother Isa. Okay. Okay, mag-debat ka na, Ben. Okay, start now. So makikita nyo mga kapatid, mga minamahal kong Muslim sa buong mundo, pinipilit ni Ali na paniwalain kayo na kung ano na lang daw yung nandyan sa Quran, paniwalaan nyo. Ang traditional record na ama ni Abraham ay si Terah, simula 5000 BC hanggang 632 AD. Pagdating dyan sa Bible, sa Quran ninyo, naging asar sa Quran 674. Ngayon, tinatanong ko siya kung mayroong ama na magkaiba yung ama naging isa, hindi nga daw pwede yon. Nakukuha nyo? So, merong peke, merong isang impostor. Ngayon, pinagdidiay na ni Ali na kailangan nyo lang magpatira pa, magpasting sumunod sa buwan na hindi naman ginawa ni Kristo. Nang sumunod ng buwan, wala naman siyang tinitigan na buwan for 40 days. Na kayo magpatira pa, maghugas lang ng paa at kamay. Napakababaw po na kwento yan, no? Kayo ay bini-brainwash nila na kung ano yung nandyan sa Quran, paniwalaan nyo kahit walang history. Nako, maawa kayo sa sarili nyo. Wala pong mali ang Biblia base dyan sa history ng mundo. I-type nyo dyan lahat. I-type nyo lahat ng karakter ng Bible. Walang mali, pati libingan, nandyan sa mundo. Pero dyan po sa Quran ninyo, wala lahat. No? Wala. Wala. I-type nyo yung tatlong anak ni Noah, sino nalunod? Wala. Sa inyo may nalunod, kaya fake it. Ano? Yung Jesus ninyo, si Jibril lang ang kasama. Pinaniwala kayo na yan ang kwento. Wala hong ganyang kwento na si Jibril lang kasama. Walang Jerusalem. Mali pa yung tatay ni Maria. Sa Quran 3:35, yung tatay ni Maria, Imran. Yung Imran po na yon, yun yung tatay ni Moses at ni Aaron. Ang totoo, by tradition na ama ni Maria, kahit i-google ninyo yan, dahil yan ay mga history ng mundo, si Jehoiakim. Lahat po ng kwento ng mundo, maging sila Haring Agripa, Herodes, i-type nyo, merong record.
Sa inyo pong Islam, wala. Imbento po lahat yan. No? Imbento yung lot ninyo na hindi naanakan yung dalawang panganay ng gunawin ng Sodom at Gomora na Amonita at Moabita ngayon na nandyan sa mapa. Taga Jordan po lahat ang Amonita at Moabita. At si Ruth po na lola po ni David ay Moabita. Ano? Kaya po alam ng Diyos namin kung sino yung mga lahi na kanyang itinira at dinidiscuss. Si Lot ay Moabita, si Ruth ay Moabita po. Sa Ruth 4:11, lola po yun ni David, galing po yung kay Lot. Sa Islam, hindi po maipapanganak si David. No? Kaya nga po, napakahirap paniwalaan yung aklat na inimbento lang ng 632 AD. Kung ano din nakasulat, yun na. Kung magritingin kayo sa mundo, napakawalang kwenta ho nung kwento ng Quran nyo dahil walang landmark. Sinasabi na lang na yung Beersheba, balon ni Abraham, nasa record. Sa inyo, Samuel, di naman napuntahan ni Ismael at Abraham. Ano? Tapos tinuli yung Abraham ninyo 80 years old saka 120. Tandaan po ninyo, walang tao na magkaiba ang ama, tapos iba ang kwento ng buhay na isa siya. Ano? So gumising po kayo lahat. Gumising kayo mga Muslim, no? Aralin ho ninyo yung mga sinasabi namin sa inyo. Ang aklat without proof in our present time sa history ng mundo ay peke. Tandaan po ninyo yan. Ano? Hindi po ganun yung sinasabi sa inyo, magpatira pa lang kayo dahil si Moses nagpatira pa. Wala pong record na panay sila nagpatira pa. Ang nagpapatira pa lang po yung talagang napakasamang tao na. Wala ho sa posisyon ng dasal ang ikaliligtas ng tao. Bini-brainwash lang nila kayo. Tandaan nyo ho yan. Titigan nyo yung aklat nyo. Lahat ng dinidiscuss ko sa inyo, mali yung kwento. Huwag nyong kainin yung maling kwento ng Jesus nyo. Tapos sinasabi nyo, Jesus namin yan. Ang Jesus namin may Maria, may Joseph. By the record, may Herodes, may census. Sa inyo wala. Si Jibril kasama, hinipan pa yung dibdib sa Surah 1921. Sa ibang aklat ninyo sabi sa Arabic sa ibaba daw yung hinipan. No? Huwag nyong gawing biro yung salita ng Diyos. Gaya ng ginagawa ninyo. Kaya ngayon ibinasura nung araw, sinunog yan ni Uthman. Dahil mali-mali ang kwento. Tinawag niya yung mga nakasaulo. Natural, mali yung sinaulo mo, mali din ulit yung babalik. Dahil ganun lang din yun eh. Pareho lang yun. At isa kong warning sa inyo, wala palang final copy ang Quran nyo. Maawa kayo sarili nyo, naglatag yan ng ibang wika, hindi pala yung final. Balik daw ng balik sa Arabic. Para lukuhin kayo ni Ali, kailangan nyo magbalik sa Arabic, dahil lahat ng tao di alam ang Arabic, pwede niyang itago na hindi yun na nakasulat sa Arabic. Diba? Bet kayo naglabas ng final record ng lahat ng aklat sa ibang wika? Huwag niyong palabasin yung scholar nyo, hindi marunong. Pag nabasa namin pag nabasa namin may nalunot, sasabihin nyo, balik kayo sa Quran. Hindi ka naman nakakaintindi ng Quran, ng Arabic. Di maniniwala naman kayo. Di niluloko lang kayo ng Arabic nyo. Pwede nang baguhin yun. Pero yun ang totoong nakasulat. Dahil hindi nga kayo marunong Arabic. Ba't naglatag kayo ng final Quran sa English, sa ibang wika? Time's up na ba, bro? Diba? Time's up na. Mali lahat. Na Ben. Mali mga kwento nyo. Lama Ben. Time's up na. Ben, Next tapos na Ben. question. Time's up. Okay, pwede. question, please. Ventilador, alam natin na ang rebuttal ay lahat itatanong na basta related sa topic, Okay, yes. di ba? Okay, good.
sinasabi mo kanina na nagpatuloy si Propeta Abraham bilang tipan ng Diyos sa kanya na gawin din nung salinlahi magsimula sa kanya kasi siya ang father of faith ayon sa kasulatan. Pero dumating nung Pablong sinungaling na ang magpatuloy na sa Galatia 5:2 ay walang kaligtasan. So, supot kayong mga Kristiyano ayon sa Biblia nyo. Yes or no? Ano? Ang totoong supot ng mga Muslim dahil nagtalik si Abraham saka si Hagar, supot siya. Kaya siya tinuli ng 99 at 13 si Ismael kasi supot sila. Nasa Roma 4:12 yan na si Abraham dating hintil. Ang Next pangalan niya question. Abram pa lang. Ano? Kaya kayo yung tunay na supot. Kung next Next question question na, na. magtigil ka na. Mas maganda. Ah. Okay? Okay, sabi mo kanina, nagpatira pa si Abraham at totoo naman na sa Biblia mo 17:3 na ang Genesis. Ganyan din naman si Moses 34:8 ng Exodo, nagpatira pa kung magdasal. Sa bagong tipan, si Jesus nagpatira pa kung magdasal. Nagpapatira pa rin naman ngayon ang Muslim, pero kayo ay hindi. Yes or no? Bilang Kristiyano, hindi kayo nagpapatira pa. Yes or no? Hindi kami nagpapatira pa. Dahil walang prayer, maraming prayer position sa aming Biblia at walang position ng dasal na magliligtas ng tao. Sa amin, sa Mark 11:25-26, pwede kang manalangin na nakatayo. 2 Samuel 7:18, manalangin na nakaupo. 1 Timothy 2:8, pwede kang manalangin na nakataas ang kamay. 1 King 8:54, pwede kang nakaluhod. Yung patira pa na yan, ginagawa lang yan ng next sobrang question. kasalanan, naglalagay ng abo, patira pa, dahil sila ay talagang masama. Kung next question na, magtigil ka na, mas maganda. Ang kulit. Next question. Okay. Sa makatuwid, ang mga Muslim ang siyang sumusunod sa ginawa ng mga propeta. Sampul pa lamang sa pagtira pa o kaya mag-fasting sa ikasyam na buwan. Biblical, pero hindi nyo ginagawa. Tama o mali? Mali. Kasi kayo, wala naman si Kristong sinundan na buwan. Ilatag mo sa akin na si Brother, ito Kristo, ganun na ako. sinundan yung buwan ng 40 Stand days, na ako. sinilip-silip. Brother Isa, ikaw mag-stand na. Teka, sumasagot ako eh. Patapusin lang natin siya magsalita. Sumasagot 20 minutes eh. Stand na ako Ben. kasi Okay, nagsinungaling na siya. Sinungaling, Nagsinungaling na siya. Okay, Ben, sinundan ba ni basta Kristo na- yung buwan? Diba? Sumilip pa siya ng buwan Ayun, nung okay. nagpasting ng 40 days. Tapos yung patira pa na yan, sinabi ko na sa'yo. Okay na, Ben. Mag-ano na, mag-ano ka na ba? Brother Isa, mag-stand na ako. Magrebatan na Kasi siya, sumobra na yan. Question. 20 seconds na. Okay. Mahigit na. Mag-ano na raw siya. Mag-stand na ka, brother. Tanong. Tapos na yung tanong? Okay. Sige, 5 minutes. So ito na yung ating ributal mga Magrebatan na siya. kapatid. Mag-mute tayo lahat. I'll start now. Thank you, Brother Isa. So tinatanong natin sa kanya kaya makakasapat na yung tanong natin para pumunta na tayo sa ributal dahil ang sinasabi niya yung hinggil sa tuli nung tinanong natin napansin niya naman yung tanong dumating yung Pablong sinungaling na kung magpatuli ka nasa Galatia 5:2 ng Biblia nila. Samantalang nasa Genesis 17:12, tipan ng Diyos kay Abraham na magpatuli. Pero itong Pablong sinungaling dumating ang magpatuli sa Galatia 5:2 walang kaligtasan. Sa makatuwid, supot kayong Kristiyano. Sabi niya, hindi daw. Pero ayon sa Biblia nila na kung magpatuli ka, hindi ka maligtas, wala kang mapapala. Ayon sa Biblia nila sa 5:2 ng Galatia. So tiniliwas nila yung tipan ng Diyos kay Abraham bilang father of faith. So sino nakakasunod? Tayong mga Muslim. Dahil ang ada ng Muslim sa atin palang ninunong Pilipino, nagpapatuli talaga ang Muslim. Okay, kasi tipan ng Diyos kay Abraham yun eh. So malinaw mga kapatid, tayo nakakasunod kay Abraham. Tapos, yung hinggil sa pagtitira pa, alam din naman niya na ang Biblia nagsasabing nagpatira pa yung mga propeta sa pagdarasal, katulad ni Abraham, father of faith, 17:3 ng Genesis, nagpatira pa sa lupa kung magdasal. Si Moses, ganun din naman. Yung mga famous mga propeta sa 34:8 ng Exodo, nagpapatira pa kung magdasal si Moses. Kung tignan mo sa Exodo 40:31-32, naghuhugas nga ng kamay pa bago magpatira. So, nagwuwudo. Yan na yung aral natin, Muslim, magwudo bago magpatira pa kasi magsala. Sa New Testament, si Jesus mismo nagpatira pa sa dasal, 26:39 na Matthew. Nung tinanong natin, sino nagpapatira pa sa dasal? Kaming mga Muslim at kayong Kristiyano ay hindi nagpapatira pa. Yes or no?
umamin si ventilador. Umamin naman talaga siya na sandali lang kasi na trying to reconnect pero itutuloy ko to dahil naputol lang yung aking record. Inshallah itutuloy ko, Brother Isa. Orasan mo lang, okay? Alhamdulillah, itong ating stand para magka-dugtong-dugtong inshallah. Kasi natatrying to reconnect lang dito sa aking. Kasi ang atin lang punto rito, mashallah, bilang ang mga Muslim ngayon ay sumusunod sa pagpapatira pa at umamin itong ventilador na hindi sila nagpapatira pa. So alam na this kung sino naliligaw. Mga Kristiyano talaga. Kaya nga, dalon sabi ng Quran 1:7 yung tafsir. Dalon meaning nangaligaw ang mga Kristiyano. So pansinin natin mga kapatid, ang atin bilang mga Muslim, iparating sa kanila yung mensahe. Kung maniwala sila, mainam. Kung hindi naman, wala tayong magawa. Kasi nag-resback na lang itong si ventilador para makabawi sa pag-aakala niya. Nagkamali siya ng kinatalo dahil dati niyang kawindang itong kausap niya ngayon. Ang dali lang hindi natin naubos yung word windang. Okay. So siguro, Brother Isa, tapusin ko na doon yung aking stand nang sa ganon ay magtanong siya para makadami tayo. Kahit magdamag na siya magtanong ngayon, okay? Thank you. Okay. Unang tanong. Tanong please. Kailangan pa bang tuliin si Abraham ng 99 at sa inyo ay 120 saka 180 tinuli kung siya ay tulina? Kailangan pa ba siyang tuliin na tulina o supot siya? Kung tuliin siya, ibig sabihin, supot siya. Noon, tinipan ng Diyos, kahit sa Biblia nyo, na tinuli si Abraham, fine, ibig sabihin, hindi pa siya tuli, susupot siya noon, ayon sa Biblia nyo. So, nung dumating yung Quran, talagang ininterpret ng Propeta Muhammad sa kaya nasa hadith, tinuli si Abraham. Ibig sabihin, kinumpirma ang nasa Biblia mo. So, walang tanong doon. Kung supot si Abraham, tama lang kasi nga tinuli. Parang ikaw din, nung hindi ka pa tinuli, supot ka rin. Pero, ayon sa Biblia yung buhol-buhol, okay, na-trying to reconnect na naman tayo. Sayang yung ating record. Nang tuliin si Abraham, anak niya na ba si Ismael? Yes or no? Ayon sa Biblia yung buhol-buhol, hindi natin malaman kung yes or no dahil wala naman original na Biblia na babalikan natin. So, dyan sa Biblia mo, binasihan mo kung anak na ba niya si Ismael o hindi pa, wala ngang orig na Biblia, so hindi natin masasabi kung yes or no. Pero, ang Diyos bilang makatarungan, syempre ang isang tao, tutuliin yan bago mag-asawa sa isang banda. Biblia mo lang buhol-buhol, walang original, wala tayong babalikan, kaya utak mo, buhol-buhol din. Kaya dumating ang Pablo sa Galatia 5:2, ang magpatuloy, wala nang kaligtasan. No? So sinuway ninyo ang tipan ng Diyos kay Abraham, father of faith. Kaya, kayong mga Kristiyano ay support ayon sa Biblia nyo kung masunurin kayo. Sinusunod mo ba Biblia mo, brother Ventilador, yes or no? Ako nagtatanong, sinusunod ko yung Biblia ko, pero ako dapat na magtanong. Mapatawa ka, no? Magtanong ka, bro. Okay. Siya pala nagtatanong. Okay. Ngayon, sila na nagtatanong. Kasi itanong ko sana kung support siya o hindi eh. So kita mo kung walang record yung Ismael mo, na anak na siya ni Abraham nung tinuli, paano masasabing totoo yung Quran mo wala kang record? Hindi kasi lahat ng mga itatanong ay mabasa sa kasulatan ang sagot. Unawain mong matalino naman. Okay ba? Kasi kung tanungin ka rin naman ng katanungan na pasagutin kita na nagmula sa Biblia mo, imposible kung mayroon kang maisagot sa itatanong ko. So ganun din. Hindi lahat ng tanong ay sasagutin ng kasulatan litra por litra. Okay, next question. Mahalaga. Supalpal ka ba, Brother Ben? Ano ka ba? Supalpal ba? Supalpal ba? Supalpal. Alam mo lang tama yung mga inaaral mo. Marami makikinig sa inyo. Sige, okay. Magtanong ka para masaya ka. Tanong please, tanong.
Wag kang magagalit, Brother Ben. Ano lang to, fight lang naman to. Tapos feeling nyo tama pa. Sige, next question please. Oh, Next question. question. Di, yung tinatanong ko na sinusunod mo ba Biblia mo, yes or no, hindi ka pa sumasagot. Oo, Sagutin mo. Isa lang ang Diyos ng Bible. Okay, di support ka kung gano'n dahil ang magpatuloy walang Oo, kaligtasan ayon kay Pablo, Galatians 5:2. Yes or no? Ano ba yung tuling sinasabi ni Pablo ron? Yun na hindi nga. pala alam eh. Mayroon pa bang ibang tutuliin ayon kay Pablo? Yung bang, alin ba ang tinutuloy? Yung ari natin? O yung alin ba ang tinutuloy? Sagot. Puso. Tuli sa puso sa Bible yun. Kita mo ngayon kung paano katawindan. Paano tuloyin yung puso mo? Ito yung Espiritu. Espiritu Santo. Yan ang Hindi mo windan. alam yun eh. Oh, kaya hindi Wala ka nag-aaral naman ng ibang Bible. tipan ng Ngayon, Diyos ito kay tanong. Abraham kundi ang pagtutuloy. Sinasabi mo. Sagutin mo muna yung mga tinatanong ko. Wala naman ibang tipan ng Diyos kay Abraham kundi ang pagtutuli sa ari, sa laman kung tawagin. May tuli ng Paano mo Espiritu sa sabihin na Bible. ang tutuloyin ay yung puso? O ngayon, ang Nagwiwindang tanong, ka na ba, bakit sinabi ni Brother Ben? Pablo, Okay. Hindi nakikinig. na yan, ha? So, dali, para mag-ano na kayo. Conclusion. conclusion na. Hindi naman Sige, nakikinig. conclusion na. At hindi na makasagot yan doon sa tuli na... Conclusion Ayaw na na raw. niya Okay na raw. magtanong. Ayaw na niya ba magtanong? The more na nagtatanong siya, natatambling kaya ayaw na niya. Okay, Tama ba? conclusion tayo, ha? 5 minutes, okay. Sino mag-start ka, Ustad Ali. Mag-start. Kasi siya, ano eh. Sige, ako na lang Gaano mauna kalaki, mag-conclusion. Bakit Okay? wala nang kamatis ngayon ay gantin Yes, mga okay. tupa? Ben, tahimik mo na tayo. Tignan mo, conclusion na. Ngayon, magtatanong. Sige, patanongin mo pa Conclusion bago mo, si Ustad mag-conclusion. Ali bago ikaw. Okay, game. Ustad Ali. Hindi, mayroon pa siyang Ako, tanong. ang tanong ko, Brother Isa, Sige. para masaya siya. Magtanong ka na ulit. Pusin natin. Para masaya siya. ang tanong ko, Patanungin mo, yung last Jesus question. ninyo na Imran yung tatay at Jesus namin na si Jehoiakim ang tatay, sila ba ay iisa na magkaiba ang istorya ng pagkapanganak? Yes or no? Nawala ka, Ben. Nawala. Pakiulit. Pakiulit mo, nawala. Quran Nawala ka na, putol. 3:35 nyo, Hindi, okay na yun. si Imran yung tatay ni Maria, by the traditional record si Jehoiakim. At kami may Joseph, sa inyo wala si Jibril lang kasama. Meron bang Jesus na iba tatay, magkaiba istorya ng buhay, nagyugyugan ng dates at nagsalita ng sanggol sa inyo sa 1930, saka 25, sa amin walang ganyang istorya, isa ba sila? Yes or no? Ano daw, okay. Si Jesus ng Biblia at Quran, isa lang ang Jesus. Hindi pwedeng dalawa. Walang tatay pero may nanay. Biblia mo lang ang buhol-buhol, kaya kayo nagkakawintangan kung sino ang Jesus, di kayo magkaisa. Sa kabilang Moderator, kanto, Diyos. Sa objection, kabilang Your kanto, Honor. tao. So nagkaka-iba-iba kayo ng turo hinggil kay Jesus. So kaming Muslim, isa lamang turo namin hinggil kay Jesus, kaya ito ang tunay. Ang Tinatanong ko, meron Quran. bang tao? Ang propeta ng Quran ay tunay at hindi ang Biblia. So ang napatunayan ay ang Biblia yung buhol-buhol at ang Quran ay tunay, kaya mag-Muslim tayong lahat. Istorya ng buhay na isa siya. Okay, brother Isa, mag-ano na ako, conclusion na ako. Okay, Ben. Mag-stand na si Ustad Ali. Ha? Object ako, hindi ka Okay, nakikinig. baba, Ben. Okay ka na sa iyong tanong. Nag-object ako, Conclusion, Mr. Moderator. Ang sabi ko, Conclusion meron na. bang taong iba tatay, iba istorya ng buhay ng pagkapanganak? Brother Isa, na mag-conclusion na sila? ako. Mag-conclusion na ako, brother Isa. Conclusion na raw. Meron siyang sinasabi. Ano kaya? May reklamo si Ben. Ano ba yung reklamo mo, Ben? Ulitin mo. Meron bang tao na iba tatay, iba istorya nagreklamo ng siya? buhay ng pagkapanganak na isa sila? Meron bang ganon? Iba tatay, iba yung istorya ng buhay na isa sila. Hindi, kung Nagkakasabit ko lang kung naintindihan niya nga, ang Jesus sa Biblia at Quran isa lamang, pero yung Biblia niyang buhol-buhol, kaya hindi pwedeng basihan. Malinaw ba? Hindi pwede maging dalawang Jesus o dalawang Moses na sinasabi niya. Malayo yung sagot eh. Abraham sa Quran. Objection! Mali ang layo ng sagot. Tinatanong ko kasi, kung may peking isa, categorical, Conclusion na tayo may kung ayaw niya. peking isa, magkaiba tatay sa istorya ng buhay. ano, Ustad, sasagutin mo ba ba yung objection niya? Mag-counter ako. Pa-counter mo ako. Oo. Counter mo na, sige.
Kaya ang counter, Hoy, walang ang counter Jesus, at isa magka-counter lamang ito. attack din ako Kahit dyan. nasa Biblia at nasa Quran, yung Jesus, isa lamang Mali. ito. Okay? Ang Biblia lamang niya ay buhol-buhol na walang ori, kaya nagkakawindang sila kung sino ang Jesus, hindi sila mapag-isa. Kung sino ang Jesus, tao, Diyos, hindi malaman. Dahil ang Bibliang buhol-buhol na basehan. Ang Quran nagsasabing isang Jesus lamang na anak ni Maria, period. Ito ang tunay. So napatunayan natin ngayon, hindi ang mga propeta ang peke sa Quran, kundi ang Bibliang buhol-buhol ay peke. Ang propeta ng Biblia ay tunay. Yun ang punto rito, okay? Pablo Okay, lamang ang ako na, buhol-buhol at counter-attack kay peke Ali. Ako naman, propeta nila. kaka-counter ko Okay, lang next si question, Ali, ha. mag-conclusion natin. Ano, O, sige, magkukwento may pa ka, question Ben? ako. Sige. Sige. Yung bang mga Herodes, ha? Tanda mo, ha? Yung mga Herodes Damor na na nakarecord sa buhay ni Jesus, meron ba kayo noon sa Quran? Yung mga census, meron wala? Walang Herodes dito dahil ang Biblia mo sinulat ng mga eskribang sinungaling sa Jeremiah 8:8, kaya mayroon kayong Haring Herodes. Sa Biblia mong buhol-buhol na wala ng orikma balikan. Oh. Yan nga'y tinatawag na sulat ng Pablong sinungaling. Next question. Tusong Pablo na mandaraya Pag nasa tinatype mo 12:16 ng Herodes, Korinto. may record lahat sa Google. Brother na isa. Brother isa. Okay. Conclusion na tayo kung hindi rin siya nakikinig. Ben, tapusin na natin yung tanong. Mag-conclusion na. Binubunus ko na nga lang kahit magdamag siya magtanong. Conclusion Kaya lang na hindi ako. na natin Conclusion na ako, 5 minutes. hindi na natin Hindi, matyagaan. Si Ali pala. O, sige, conclusion ka, Ali. Okay, 5 minutes. Mauna sa Stadal. Start na, Okay, Stadal. conclusion, 5 minutes. Conclusion mga kapatid, napansin natin ang ating mensahe kung saan patutunayan daw ni Ventilador na kanyang sinabi ang mga propeta sa Quran ay peke, samantalang ang napatunayan natin ngayon, ang Biblia niyang peke. Hindi po ang mga propeta sa Quran. Dalang stand natin mga Muslim, okay, maniwala tayo na yung mga propeta sa Quran at Biblia, isa lamang po yun. Walang dalawang propeta o katauhan ng propeta. Dahil ang Quran nagsasabi na mayroong Zabur, Torah, Sohof, Injil na ipinagkaloob sa mga naunang propeta, kaya may nangaunang kapahayagan. So ibig sabihin, sinasaysay sa Quran ngayon kung anong mga nandun sa unang kapahayagan. Nasa 87 chapter Suratul A'la, inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ang nandito sa Quran ngayon, nandun din sa kapahayagan ni Abraham at Moses nung una pa man, pero hindi Biblia, dahil ang Biblia buhol-buhol po yan, windang-windang. Okay? Kaya iniwanan po natin ang Biblia nila dahil walang urig na balikan. Sentido komon matalinong kaisipan, mga kapatid. Ang sino man gumagawa sa ginawa ng mga propeta na nasa Biblia nila ay nauuwi talaga sumunod sa aral ng propeta Muhammad. Kumbaga basihan natin ang Quran dahil pinagpatuloy ng propeta Muhammad ang ginawa ng mga naunang propeta, lalo na yung paniniwalang one God at magdasal na tumira pa, magpasting sa ikasyam na buwan, maghugas ng kamay ng paa, yung wudu, ablution na aral natin, yung mayroong balbas, ang mga babae na katalukbong. Dito lahat sa Islam matagpuan tong mga Muslim nakakagawa. Pero itong Kristiyanong buhol-buhol, sorry talaga mga kapatid, hindi na uubos ang salitang buhol-buhol na windang-windang na salpok-salpok dahil simbolo yan ng mga naligaw, mga dalon. Sorry talaga mga kapatid, ayaw ko naman makasakit. Kaya lang masakit talaga eh. So, hindi ko na tatapusin, mga linaw na yung aking mensahe. Bilang conclusion sa risbak ni Ventilador, ayos-ayosin mo muna pangalan mo, kaya hindi na Ventilador, kundi tanggalin na natin yung lador kasi yung bin, yung T na middle name naging bin tumbling. Armand de Castro nga pangalan patutunayan ko, sabi niya na lahat ng propeta sa Biblia at karakter ng Biblia na kinuha ng Quran ay piki, lahat sa Quran sabi niya. Ito ay napatunayan na yung Biblia niya ang peke at yung kanyang katauhan, hindi niya maayos-ayos yung Facebook niya. Lahat ng ito ay nagpapatunay na siya yung peke at ng Biblia niya. Sinabi ko na, matagal na. Siguro, Brother Isa, bakit? Ako na.
Ay, isa. Ba't Patapos, hindi niya ako Ben, teka lang. pinapatapos? Tapos na raw siya eh. Ben, hindi pa tapos yung 5 minutes yun. Pagtapusin mo para magkaganon maganda. Okay. Lang, kulit. Mute. Ako na, mag-mute kayo. Okay, so maliwanag mga minamahal. Hindi pa ako tapos. Ako muna. Tapos na, sabi mo eh. Tapos 3 Mayroon pa minutes. ilang minuto. Yung kulit eh. Minute. Kulit ah. Mag-mute ka muna, Ben. Mag-mute ka. Sige. Ang kulit nitong ventilador talaga. Lasing ka ba Uminom ventilador? na alak. Oh, hindi. Uminom na alak. Sige, tuloy. Ah, hindi ba? Hindi. Sige, Ah, tuloy. Sige na, tuloy sa kali. Nasayang, nasira yung momentum. Yung ganda ng agos ng aking sinasabi eh, pinutol ng ventilador na naman. Patutunayan ko, sabi niya na lahat ng mga propeta sa Quran ay peke. Pero ang atin mga kapatid, ang lahat ng propeta sa Quran at Biblia isa lamang po. Ang napatunayan lamang ay ang Biblia niyang buhol-buhol, windang-windang, na salpok-salpok na walang original na binabalikan. Mayroong RSB, Revised Standard Version Bible. Alam niyo, Revised, English po yun na niritoke. Dinagdagan, binawasan, tinanggalan. Kaya nga 73 books na naging 66. Nagkakawindang na silang mga Kristiyano. Founder na rin itong si ventilador ng kanyang Patripassianism na sikta. So mantakin nyo, nandito rin yung mga Baptist at sa Batista nagkakasalpukang windangan sa born again, na Katoliko at iba-ibang sikta. Dahil sa Biblia nilang napapatunayan buhol-buhol na walang original, hindi na uubos ang salitang windang-windang. Sorry at magandang gabi. Thank you, Brother Isa. Sa mga nasa room, si Arnel, si Brother Jamrick, si Sister Lengguap, si Ventilador at iba pa, lalo ng mga nanonood sa ating live. Inshallah ay may napulot kayo na mensahe para sa inyong dakwa sa inyong pamilya particularly. Inshallah, ang aming payo ay pag-aralan yung mensahe ng Islam dahil pinagkaisa nito ng Muslim globally at pinagkawindangan din naman ng Kristiyano throughout your barrio. Kakasalpukan kayo, kaya yan yung simbolo ng kaligawan at inayawan na namin. Welcome po kayo sa Islam. Thank you, Brother Isa. Okay, salamat din, Ustad Ali. Ngayon po, conclusion naman ni Ventilador. Ikaw na, Ventilador. Okay, so mga minamahal kong Muslim, time nyo na para gumising, ano? Pinaglololo lang. Brother Isa. Pinaglololo ka lang kayo ng kwento ni Ali, no? Yung Brother Isa. napatunayan ko, Magano ka, mag-conclude ka kasi Oy, sasalita ako, Mr. Moderator. Okay, ready na siya doon. Ah? Okay na, Ustad. Ben, pwede Okay, na. pwede na, okay. Brother Isa, magano So, ganito, napatunayan ko na walang 90 feet na lahi. Teka lang, Ben. Ben, saglit lang. Ayan po ang conclusion ni Ustad Ali. Ang susunod. Na-try to get naman. Sige, Trying to pwede ka reconnect. na Okay, so maraming salamat. Mga Muslim, kung minamahal, mga Islam. Sinong paniniwalaan nyo? Yung aklat na 7,000 BC hanggang 632 AD, na lahat dyan sa Google ay nakarecord, lahat ng pangalan na i-type nyo. No? Meron kayo makikita. Yan sa Quran, wala. Nag-start lang ng 632 AD. So mamili kayo. Yung may nakikita kayong proof sa istorya ng mundo, na kahit i-type nyo sila Herodes, sila Haran, na kapatid ni Abraham ay nandiyan. Lahat. Kahit lang sila Manase, lahat. I-type nyo. May lalabas na impormasyon. Pero sa inyo, mali-mali. No? Mali-mali. Yung Abraham nyo, asar yung tatay, walang record. Ang nakarecord, Tera. Ang sinasabi niya, windangan yung Bible. Sinasabi niya, ang propeta ng Bible, propeta rin ng Quran. Hindi ba siya yung windang? Dapat pinaniniwalaan nyo yung Bible dahil doon kayo kumuha ng mga propeta. Nataong mali-mali yung kwento sa inyo. Saan ka nakakita na isang tao na iba ang tatay at nanay, iba ang istorya ng buhay, naiisa siya? Walang ganon. Iba tatay mo, tapos isa ka. Wala hong ganon. Kaya gumising kayo lahat. Binrainwash lang kayo nung aklat nyo. Kahit i-type nyo yan, na may nalunod na anak si Noah, kahit balok totin nyo yung Google na yan, nagaling naman yan sa mga aklat.
ng mga luma. Lahat yan, nandyan. Sila Agrippa, meron. I-type nyo Herodes, anong taon? Nandyan. Sundan nyo yung history ng mundo, andyan sa Bible. Sila Cyrus, sila Artaherjes, sila Darius, anong year, saan sa Iraq yan lumabas? Nandoon lahat. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin ang Bible windangan. Tandaan nyo yan. Si Abraham galing ng Ur, Iraq. I-type nyo, may Iraq. I-type nyo yung Haran, kapatid niya. Hanggang ngayon, nandyan yung Haran. I-type nyo yung Macpela, Hebron. Nandyan yung mga lugar na doon siya inilibing sa Mamre. Sa Hebron, nandyan yung Tomb of Patriarch. Nandyan yung Beersheba. Nandyan yung Paran. Lahat ng record nandyan sa inyo. Wala. Naintindihan nyo? Walang ganyan. Ang Diyos ng simula't wakas na pag tinatype mo, wala kang makita. Tapos sasabihin mo, Diyos na nga siya. Wala kang makitang proof eh. The history without proof in our present time, peke. Tandaan nyo yan. Kaya, patunayan kung peke yung adan nyo, 90 feet, ang lalaki, wala namang higanting tupa ngayon at kamatis. Tapos walang lagot yung lahi. Sabi nyo, lumiliit daw yung tao pag nanganganak. Anong kalokohan yun? Walang ganon. Di lahat na ng tao, naging 2 feet na lang, 2 inches na lang ngayon. Dahil sa dami ng panganganak, lumiit na lumiit. Walang ganon. Huwag niyong i-brainwash yung sarili ninyo. Oh, yung lot ninyo hindi nanganak. Walang kayong Moabita. Si Ruth, Moabita, lola yun ni David. Andiyan sa Jordan, Moabita, Amonita. Yung Abraham nyo, Asar. Tapos tinuli, 120, 180. Oh, ang totoong record, 99. 13 si Ismael. Dahil sa pagdating ni Isaac, kaya yung tinuli. Yun ang tipan. Oh, tapos yung Jesus nyo, si Jibril lang kasama. Walang Jerusalem, walang Herodes. Nagyugyugan ng dates. Sura 1925 hanggang 30. Nagsalita ng sanggol. Walang ganong Jesus sa amin. Nagsalita ng sanggol. Iba-iba istorya. May hawak pang Injil daw. Doon sa kuna. May ganun ba? Kung tutusin, nakakadiri yung kwento nyo eh. Walang record dito. Tapos pinaniniwalaan nyo. Walang ganong kwento. Tapos natatanggap nyo? Na kahit i-google nyo, may ganun bang kwento? Wala. Oh. Tapos yung Noah nyo, nalunod yung asawa sa 6610. Nalunuran ng anak. Kaya si Muhammad, walang ham dun sa family tree ninyo. Tapos tinatanggap ninyo. Sinasabi nyo, tama, ay wala nga record sa mundo yan. Na ganyan. Oh. Aba, gumising kayo lahat. Hindi po pwede yung sinabi lang, patira pa si Moses, patira pa kayo. Hindi nag-ahit, di na rin kayo nag-ahit. Walang ganon. Kung hindi nag-ahit si Moses, si Rapunzel na yon. Mahaba ng balbas nun. Isang araw isang taon, mahaba yun. Talaga. Ang dami. Yung Maria ninyo, Imran yung tatay. Sa amin, Jehoiakim, by the record, traditional. Tapos sabihin nyo, isa lang siya. Tapos sinasabi nyo, windangan ng Bible, nakahula na sa Lucas 2:34, na yung pagdating ng sanggol, ay magiging tudlaan. Tapos na ba dyan? Magpasalamat na ba tayo? Oh. Okay, Ben, tapos na. Wala record, Ben. kung mundo yung record nyo. Ben, time stop na. Ben, time stop na tayo, Ben. Salamat na. 10 minutes na. Tapos na. Ben, tama na. Awat na. Pawatin mo na si Salamat. Ben. Okay po, yan po. Kung gusto niya, mag-bonus siya. Walang Nag-i-star problema. na si Ben. Incredible. Luso na Ben, tayo. magpapasalamat na, Ben. Pasalamat ka na. Salamat na, Tapos papaalam yung na. Dani magpasalamat. Tapos yung moderator. Okay, thank you very much. Siyempre, ibalik natin ang papasalamat sa kataas-taasan na siyang nagbigay ng pagkakataon para mapag-usapan natin itong nihamon na naman at nirisbak ni Ventilador na patutunayan niyang ang mga propeta sa Quran ay peke, pero ang napatunayan ay yung Biblia niyang buhol-buhol dahil pinaniniwalaan natin lahat ng propeta, maging sa Biblia niya at sa Quran dahil ang mga propeta isa lang. Yung Biblia niya lamang ang buhol-buhol. So, maraming thank you, Brother Ben. Huwag kang madadala. Pili ka ulit ng gusto mong topic. Kung kailan, uusapin natin ulit. Okay? Isabay mo si Okay. Arnil kung mag-Muslim kayo. Okay? Sabihin nyo lang sa amin at sa syahadain namin kayo.
tulungan namin kayo paano magsala. Okay, tatak propita tayo. Okay? Thank you. Jazakallah khairan, Brother Isa at si Brother Amen. Jamix. Okay. Okay, ngayon naman magpapasalamat kay Ben. Ben, magpasalamat ka sa ating mga manonood, Salamat po makikinig. sa inyong lahat na mga nakikinig, nanood, ano? Maraming salamat sa aming moderator. Salamat din kay Ali Javier na binigyan ako ng chance na ipakita ang dapat niyong pag-aralan kung sino ang tama at mali. So, kuhanin niyo yung tama at mali. The history without proof in our present time is fake. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyo ko na binibigay ang pag-research kung sino talaga ang dapat niyong paniwalaan. Yung lumang aklat o yung lumabas lang ng 632 AD. Maraming salamat po sa time ni Ali, sa Panginoon ng Israel from Genesis to Revelation, Yeshua Hanasri Bimelech Yehudim. Tingnan nyo yung Hebrew name ni Jesus sa cross. Nabukas yung kanya. Sarado mo. Okay na? Salamat po sa mga Okay na. nanonood. Tapos na din. Purihin si Yeshua Hanasri Bimelech Yehudim ng Hebrew name ng Tetragrammaton. Brother Ventilador, may last question daw dito. Sino yung may tanong? Sige. Okay. Sa paniniwala mo, sino po yung Diyos Ama o yung Diyos Anak? Ang Biblia po kasi prophetic book po yan. Tingnan ninyo yung Pasagot ng direkta para madami ang totoong Diyos dyan ay Sino po pinako nyo, yung Ama o Diyos Ama? wala pong ama, walang anak, walang ina si Jesus. Kung ikaw na yung ama, di mo ama yung sarili mo. Kung ikaw yung anak, hindi mo anak yung sarili mo. At kung ikaw yung nag-create kay Maria, hindi mo siya ina. Kaya siya ang sa lahat. Kung iaaral mo yung Bible talaga. Naka-prophecy po lahat yan. So, ano pong sagot, Brother Ben, na pinapaligoy mo naman yung sagot mo, dapat dumirekta ka ng Amang sagot. Yeshua lang yan. Sino Kung wala po lang kay ang Amang yung Diyos Yeshua, Ama, na kay Satanas yung Diyos kayo. Anak, sa paniniwala niyo? Bigyan nyo ko ng chance. Gusto nyo? Unawain mo yung tanong para masagot mo. Kasi ang gusto ko lang yung malinaw na sagot Sa paniniwala ng Kristiyano, mayroon silang Diyos na isa, pero may tatlong persona na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang itinatanong ko, sino ba ang ipinako sa paniniwala ng konsepto mong windang sa sikta mong hiwalay na kawindang mo yung iba? Ang Diyos Ama ba'y pinako o ay yung Diyos Anak? Pakisagot mo. Malakay 3:1, darating yung sugo, paghahanda sa harap ko. Pakisagot mo. Lucas Huwag ka 7:27, munang si gagamit Elijah ng ho versikulo, yun, na mamaya ka naghanda ng gumamit. daan. Kaya Sagutin mo lang muna sumasagot ako kung Ali. Ventilador, ang gulo Kaya kung hindi mo sagutin ng pinapangaralan matino. dahil di Kasi nga kayo nagbasa ng kung prophetic tinanong mo book eh. ako, Sumasagot ako. kung tinanong mo ako, malinis yung sagot. Okay, ang tanong, sino pinako mo sa paniniwala mo, yung Diyos Ama o yung Diyos Anak? Wala ngang anak yung Diyos namin. Siya Sagot. nga rin yan sa John 3:13. Isang Diyos lang yan sa 1 Peter Okay, 1:10 to ang 11. paniniwala niyo Espiritu ni bilang Cristo, Kristiyano, lahat ng nasa propeta sa OT. Anong ama't anak? Walang ama't anak. makinig ka Ama at lamb lang muna yan kasi ang nga ang Pasko, Trinidad na tinuro ng Pablo yung sinungaling, Si Pablo mayroong Diyos nakahula yun, Ama, Isaiah Diyos 49, Anak, at 1 Diyos to 6. Espiritu Santo. Mag-review ka. Nakahula si Wala, Pablo sa yung Isaiah Kristiyano 49, na ito 1 to parang 6. naglo-loading yung kanyang parang naglo-loading. Umiikot. Ako ay naka-record ka naman Ben, dito. Pe-play natin. Ano ba sa iyo? May Ama, Anak, Spirit o ang lahat si Jesus lang? Yun ang Ang ama tanong. sa OT, si Jesus, naging Meron love ka bang- ng Pasko umakit sa langit, binusang kanya Espiritu sa Joel 2:20-32 at Acts 2:16-21. Reviewin nyo ngay prophecy. Lamb ng Pasko, ang summary ng Bible. Pasko Okay, ulitin yan. ko. Pag-aalay Ulitin ng ko, kordero. Ben, para malinaw tayo. Ben, para malinaw tayo. Okay. Sa paniniwala ninyong Hindi ako Trinidad, Trinity, Patri kasi nga nga ulit. kung hindi kayo nagtuturo ng Trinidad, okay, dapat magturo ka ng one God, yung tinatawag na Wala ko kami Tauhid. Trinity sa Sa- Patri Pasya. sa Ni paniniwala ulit mo, ka ali, huwag kang dumaldal ng mali. Sinasubayan mo naman Ba't ako. ba hindi nasa mo Trinity? Pakinggan mo muna ako para maniwala tayo doon sa Yung sagot ang Patri, mo. hindi Mas Trinity, maganda. makulit. Alam mo naman yan, nando sa vlog ko yun. Umaming ka